Isang pari at isang Mr. Curious Catholic na naman ang nagbabanggaan Galing ha? sa kanilang mga pakay. Ano ka? Sinuswerte? Ka-curious, sa video na ito, isang Dan Maasin ang nagpakita ng kanyang kawalang-uwang sa history ng Biblia. At wala rin namang napatunayan na may kinalaman ang Seventh-day Adventist Church sa pagbuo at pagbibigay ng pangalan ng Biblia. Kaya hindi pa rin maitatanggi na Catholic ang pinanggalingan ng Biblia. Ayon kasi sa paring ito, si Pope Siricius daw ang nagpangalan sa Biblia na Biblia. At yung ginagather niya ng mga Holy Scriptures ay tinatawag naman ni Papa Siricius na Biblia. Ngunit ang pahayag na ito ay kinontra na naman ng Curious Catholic na ito at sinabi niya na ito. Hindi po Pope ang nagtawag ng Bible sa Biblia. Siya po ay si John Chrysostom na isang Archbishop of Constantinople. Eh kung ganun pala mga kapatid, hindi pala alam ni Darwin Gitgano na isang paring Katoliko ang katotohanan sang-ayon sa sinasabi ng isang Curious Catholic na ito. Now, bigyan natin ng linaw ang curiosity ng kapatid nating si Dan Maasin patungkol sa pagbibigay ng pangalan ng Bible. Sa kanyang video nga na ipinalabas, halatang hindi alam ang pinagkaiba ng etymology ng Biblia o ang pinagmula nito at ang tinatawag nating Papal Decretal or Decretales na isa namang authority ng Pope na pagdideklara ng pangalan ng Bible. Isa-isahin natin para madaling maunawaan ng kapatid nating si Dan Maasin at ng iba pang mga anti-katoliko. Makikita po natin dito na ang word na Bible ay galing po sa salitang Greek na ta Biblia, na ibig sabihin ay the books. At ang unang gumamit ng salitang ito ay isang obispo na si John Chrysostom, na isang Katoliko at malinaw na hindi Seventh-day Adventist. Take note, siya ang unang tumawag o gumamit ng salitang Biblia. And take note, hindi siya isang Santo Papa para magdeklara ng pangalan na ito. Now, may contradiction ba ito sa naging pahayag ni Father Darwin? Well, may contradiction lamang sa mababaw na pag-unawa ni Dan Maasin, ngunit hindi sa sinasabi ni Father Darwin. Bakit po? Panoorin po natin ang buong video na ito. Hi there, this is Mr. Curious Catholic. Wala tayong nakikitang naging contradiction sa pahayag ni Father Darwin dahil sa sinabi niya lamang kung sino ang opisyal na nagtalaga o nagdeklara ng pangalang Bible sa mga pinagsama-samang aklat ng Old and New Testament. At ito nga po si Pope Siricius. Now, ang Pope bilang the Supreme Pontiff o ang pinuno ng simbahan, ang siya pa ring may final authority sa pagdideklara ng mga katuruan o katawagan na gagamitin sa simbahan. Halimbawa na lang po, sa isang batas, bago ito may sakatuparan, ay kailangan munang aprubahan ng presidente. Meaning, hindi porket ikaw ang author ng batas, ay ikaw na ang mag-aaproba nito. At maaari mo nang ipasa publiko. Hindi po ganoon. Dahil dadaan pa rin ito sa huling desisyon ng namumuno o ng presidente. Gayon din po sa simbahan. Hindi porket si St. John Chrysostom ang unang nagtawag ng salitang Biblia, ay maaari niya nang gawing opisyal na pangalan ito na gagamitin sa buong iglesia. Kailangan pa rin itong dumaan sa Santo Papa upang maging opisyal na pangalan. Kaya meron po tayong tinatawag na Papal Decretal na isang papal letter containing the papal decisions. Ang pagbibigay ng pangalang Bible sa mga pinagsama-samang aklat was originally the decisions of the Pope na si Pope Siricius during the time. Therefore, ang pagtawag ng opisyal na pangalan ng Bible ay ginawa ni Pope Siricius. But, in reference, before it became official, sa pagsusuri ng etymology ng Biblia, it was St. John Chrysostom who first used the term ta Biblia or Bible sa terminong ginagamit natin ngayon. Kaya malinaw lamang ang contradiction sa pag-iisip ng kapatid nating si Dan Maasin, hindi sa sinasabi natin at ni Father Darwin. At ang malinaw din po dito, na Katoliko pa rin ang nagbigay ng pangalang Biblia at hindi Seventh-day Adventist. Sunod po sa kanyang argumento. Pangalawa, sabi ni Darwin Gitgano na pari ng Katoliko, si Sanctis Pagninus daw ang naglagay ng mga verses sa Biblia. Kinsa man ang nagbutag bersikulo sa Biblia, si Padre Dominic Sanctis Pagninus. Abay, Dahan-dahan ka, baka mabilaukan ka. kinontra po ito ni Mr. Curious Catholic at sinabi niya ito. Habang ang mga paghahati ng verses ay dinagdag noong 16th century ni Robert Estienne na isang French printer.
Naku po, nakakaawa ang kawalang muwang ni Dan Maasin patungkol sa paglalagay ng mga verses ng Biblia. Wala pa rin kontradiksyon sa naging pahayag ni Father Darwin at sa video nating ginawa sa pagsasabi kung sino ang naglagay ng mga verses sa Biblia. Nagkokontrahan lang ito sa unawa mismo ni Dan Maasin. Again, kung pagbabatayan natin ang history at hindi ang story ni Dan Maasin patungkol sa paglalagay ng mga verses sa Biblia, ito po ang ating makikita. The first person to divide New Testament chapters into verses was the Italian Dominican biblical scholar na si Father Santis Pagnino. Gaya ng sinasabi ni Father Darwin. Ngunit, ito ay hindi lamang tinanggap. Ngunit, hindi pa rin maitatanggi na siya ang unang gumawa nito at hindi Seventh-day Adventist Church. Now, kaninong version ang tinanggap? Ayon pa rin po dito, the Parisian printer Robert Estienne created another numbering in his 1551 edition of the Greek New Testament, which was also used in his 1553 publication of the Bible in French. At ang kanyang sistema ng pag-divide ng mga verses sa Biblia ay siyang ginamit mula noon hanggang sa mga modern Bibles natin ngayon. Now, may contradiction ba? Wala pa rin. Dahil sinabi lamang ni Father Darwin kung sino ang unang naglagay ng mga verses sa Biblia na siyang si Father Santis Pagnino na isang Katoliko. At si Robert Estienne na may-ari ng printing firm at nais na makilala sa paglalagay ng mga verses sa Biblia ay binago ito at kanya itong naipublish na naging dahilan na siya na ngayon ang kinikilala at ang ginawa nito ng mga division ng mga verses ang ginawang basihan sa mga modern Bible versions natin ngayon. Kaya wala pa rin contradiction, tanging sa pag-unawa lamang ni Dan Maasin. Sino nga ba si Robert Estienne? Siya ba ay isang Katoliko? Basahin natin ang kanilang aklat. The Bible is a Catholic book by Jamie Aiken. Eventually, verses also would be introduced. The modern system of verses came from the Protestant Frenchman Robert Estienne, 1503 to 1599, when he published an edition containing them in 1551. Kaya lagi po nating susuriin ang mga inihahayag ng mga mangangaral na ito para hindi tayo malinlang sa kanilang mga maling katuruan. Hindi totoo yan. At lagi po nating tatandaan ang sinasabi ng ating Panginoong Hesus. Know the truth, and the truth shall set you free. Now, si Robert Estienne po ay Katoliko dati na naimpluwensyahan lamang ng Protestante. Kaya na-convert noong 15th century na kung saan ito ang panahon ng pag-usbong ng Protestantismo. Ngunit hindi pa rin maikakaila na siya ay dati ring Katoliko. Now, naging Protestante man ito, isa lang ang sigurado ako, hindi ito Seventh-day Adventist na lumitaw lamang noong 1860s. Kaya ito po ang mahalagang maitanong sa kapatid nating si Dan Maasin. Ano ang naitulong ng Seventh-day Adventist Church sa pagbuo at paglalagay ng mga chapters at verses sa Biblia? Meron ba? Isa lang po ang matibay at malinaw na sagot dyan. Wala. Dahil may Biblia nang umiiral bago pa sumulpot ang SDA Church. Kaya lagi po nating susuriin ang mga ipinapahayag ng mga mangangaral na ito para hindi tayo malinlang ng kanilang mga maling katuruan. At lagi po nating tandaan ang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo, know the truth, and the truth shall set you free.